Kapag yung bata ay yung lalaki o ang babae ang unang nilabasan, pero mas marami ang similya na lumabas kahit na nahuli yung lalaki, mas marami ang lumabas na similya doon sa lalaki, ang bata ay magiging babae sa kapahintulutan ng Allah, pero ang kahawig niya ay sa side ng lalaki ang magiging kahawig ng bata. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumakanya sa kanyang huling sugat propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala kasama ng kanyang mga pamilya, mga sahaba at sa lahat ng tumahak sa matuwid na landas hanggat sa araw ng paghukom. Ngayon mga kapatid ay magbabahagi tayo ng kaalaman mula sa hadis na sahih kaugnay sa dalawang usapin ang pag-uusapan natin ngayon. Una, ito ay usaping pagkakaroon ng anak ng mga mag-asawa. Unang tanong, paano ba magkakaroon ng anak na maging kahawig ng tatay o sa side ng tatay, ibig sabihin sa mga kapatid ng kanyang ama, o kaya ay maging kahawig ng ina, o kaya ay sa side ng nanay o sa mga kapatid ng ina. So paano nga ba ito mangyayari? Lahat ito siyempre mga kapatid ay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong babanggitin natin ay mga bagay na binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na mga dahilan lamang na pwede natin gawin upang ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kapahintulutan siyempre ay sa Allah pa rin lahat. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una, huwag natin kalimutan na lahat ay nasa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah, yahabu liman yasha'u inatha. Ang pagpapasya upang bigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak na babae ay nasa kanyang kapasyahan, kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan muna ang itanim mo sa puso mo. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. At ganoon din kung magkakaroon ka ng anak na lalaki ay nasa kapahintulutan at kapasyahan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kalugtong ng aya sa hulihan, wa yaj'alu man yasha'u aqima. At ganoon din ang Allah subhanahu wa ta'ala kung gagawin kanyang baog, hindi kayo magkakaanak, nasa kapasyahan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ay babalik pa rin sa Allah. Huwag niyong kakalimutan yan. Itong babanggitin natin ngayon ay mga dahilan lamang na posible na pag ginawa natin ay ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang resulta ay nasa Allah pa rin ang resulta at kapasyahan. So huwag natin kakalimutan yun. Hindi ito ibig sabihin na 100% mangyayari. Mali po yun. Dapat po ito ay mga dahilan lamang gagawin natin at ang pagpapahintulot ay nasa Allah subhanahu wa ta'ala pa rin. So ang unang pag-uusapan natin, paano ba gumawa ng bata na maging kahawig, kamukha ng nanay o sa side niya, sa mga kapatid niya. Paano ba ang bata o gumawa ng bata na maging kamukha o kahawig ng tatay o sa side ng tatay sa kanyang mga kapatid? So yung dalawa na pag-uusapan natin. Una, babanggitin natin ang hadis tungkol sa bagay na ito. Maraming hadis ang naitala, naisalaysay tungkol sa bagay na ito at maraming hadis na malalakas. Unang-una yung hadis ni Thawban. Alipin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam si Thawban. Ito ay rawahu Muslim. Ito ay napakalakas na hadith, Muslim. Kuntu qa'iman 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam faja'ahu hibrun min ahbari al-yahud. Nakatayo ako kasama ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nandun ako sabi niya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam habang ako ay nakatayo, dumating sa kanya ang isa sa mga maalam, mga scholar ng Hudyo. Qala,
Sabi nung isa sa mga scholar ng mga Hudyo, at nabanggit sa ibang riwaya na ang pangalan ng lalaki na ito ng Hudyo ay si Abdullah bin Salam. Tinanong niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ja'tu as'aluka 'anil walad." Dumating ako, ya Rasulullah, kasi alam niya ang makakasagot lamang nito ay isang propeta. Miracle ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, dumating ako sa iyo upang tanungin kita tungkol sa bata. Tungkol sa bata o sanggol. Subhanallah. Ito ay tanong na gusto nang patunayan kung ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay isa bang propeta o bula ang propeta. Walang makakasagot sa tanong na ito kundi propeta lamang. Ibig sabihin, may revelasyon galing sa Allah. Qala, ma'ur rajuli abyad. Sabi niya, ang tubig, yung sperm, similya ng lalaki ay puti. Ang similya ng lalaki, sperm cell ng lalaki ay puti. Wa ma'u al-mar'ati asfar, at ang sperm ng babae ay dilaw. Fa idha istama'a, ito ang sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinagot siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa tanong niya tungkol sa bata. Sabi niya, ang similya ng lalaki ay kulay puti at ang similya, sperm cell ng babae ay kulay dilaw. Fa idha istama'a fa 'ala maniyyi ar-rajuli maniyyi al-mar'ati adhkara bi idnillah. Kapag ka naghalo ang similya, nagkaroon ng pagtatalik at naghalo ang similya ng dalawa, mag-asawa, at nangibabaw, mamay papaliwanag ko sa inyo mamaya itong hadith para matanggal natin ang contradiction. At nangibabaw, sabi niya, ang similya ng lalaki sa similya ng babae, ang magiging anak nila ay lalaki sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Adkara biidnillah. Ibig sabihin, nangibabaw ang similya ng lalaki kaysa sa similya ng babae. So, ang magiging anak daw nila ay lalaki. Wa idha ala maniyul mar'ati maniyir rajuli anatha biidnillah. Kapag ka nangibabaw ang similya ng babae kaysa sa similya ng lalaki, yung sperm cell ng babae ay mas nangibabaw kaysa sa similya ng lalaki, ay magiging anak nila ay babae sa kapahintulutan ng Allah. Biidnillah. Take note, sa kapahintulutan at kapasyahan pa rin ng Allah. Ito ay mga dahilan lamang. Qala al-Yahudi, laqad sadaqta. Sinabi ng Hudyo na yon na nagtanong, sabi niya, tunay na ikaw ay nagsasabi ng totoo. Tama ka, sabi niya. Subhanallah. Tama. Nabasa kasi nila ito sa kanilang kapahayagan. Sa isang hadith naman na nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa rawahu Muslim din, napakalakas din na hadith. An Ummi Sulaimin annaha sa'alat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul. Tinanong ni Ummu Sulaim si propeta sallallahu alaihi wasallam kung ang babae ba ay kagaya rin ba ng lalaki na nananaginip din, nagkakaroon ng wet dream. Ika nga, nakakakita rin siya ng sperm cell pagkagising. Ibig sabihin sa panaginip niya nagtatalik din ba? Tapos pagkagising niya may sperm cell. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila ra'at dhalika al-mar'a faltagtasil. Sabi niya, kapag nakita ng babae ang similya na may lumabas sa kanya pagkagising niya, ay obligado siyang maligo. Junub ang babae. Kailangan niyang maligo para siyang nakipagtalik. Faqalat Ummu Sulaim. Tinanong, sabi ni Ummu Sulaim, wastahyatu min dhalika, qalat wa hal yakunu hada? So, nahiya ako, sabi ni Ummu Sulaim na magtanong, pero tinanong pa rin niya. Wa hal yakunu hada? Sabi niya, pwede bang mangyari yun? Na yung babae lalabasan pala kahit sa panaginip? Ang sagot sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, naam. Sabi niya, oo. Famin ayna yakunu syaba? Kung hindi siya lalabasan, so paano magiging kamukha, kahawig nung bata yung nanay? Ibig sabihin, dahil sa sperm cell mo, dahil sa similya mo, ay nagiging kahawig mo yung bata. Kasi kung wala kang sperm cell sa pagtatalik, ay paano magiging kahawig mo yung bata?
Ibig sabihin, dahil sa similya na lumalabas din sa kababaihan na kagaya namin, doon ang mga dahilan kaya nagiging kahawig mo yung bata. Innama ar-rajuli ghalidun abyad. Ang similya, sperm cell ng lalaki ay malapot na kulay puti. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar, at ang similya, sperm cell ng babae ay kulay dilaw na manipis lamang. Famin ayyihima ala aw sabaqa yakunu minhu syabah. At ang sino man sa kanila na unang nangibabaw ang kanyang similya aw sabaq o unang nilabasan, sa pagtatalik unang nilabasan, unang lumabas ang kanyang similya, yakunu minhu asyabah. Magiging kahawig niya yung bata. Magiging kahawig niya yung bata. Yun ay sa hadis ni Sulaim, rawahu Muslim. So, malakas na hadis. Pangatlong hadis, hadis ni Aisha radhiyallahu anha. Ito naman ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza ala ma'uha ma'ar rajuli ashbaha al-waladu akhwalahu." Kapag ka nangibabaw ang similya ng babae kaysa sa similya ng lalaki, ang bata ay magiging kahawig ng mga kapatid ng ina. Sa side ng ina. Ibig sabihin, magiging kahawig ng ina o kaya ay sa mga kapatid ng ina. Wa idha ala ma'ur rajuli ma'aha ashbaha amamahu. Kapag ka nangibabaw ang similya nung lalaki kaysa sa similya nung babae, ay magiging kahawig nung bata ang side ng tatay. Rawahu Muslim. So inshallah mga kapatid, ipapaliwanag ko to sa inyo. Ano bang tinutukoy natin dito na nangibabaw at nauna na nilabasan? I-detalye natin inshallah mamaya. Ganon din sa hadis ni Bukhari. Lahat ng binabanggit ko sa inyo ngayon ay puro malalakas na hadis. Wala pong daif, wala pong mahina dito sa mga binanggit ko. Si Abdullah bin Salam, tinanong niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ma balu al-walad yanzi'u ila abihi aw ila ummihi?" Ano sa tingin mo yung bata? Paano siya magiging kahawig ng kanyang ama o kahawig ng kanyang ina? Qala akhbarani bihi Jibril anifa. Sabi niya, binalitaan ako ni Anghel Gabriel kanina. Amal walad, tungkol sa bata, fa idha sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'al walad. Kapag naunang nilabasan ang lalaki kaysa sa babae, ang bata ay magiging kahawig ng tatay. Wa idha sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajul naza'atil walad. Kapag naunang nilabasan ang babae kaysa sa lalaki, magiging kahawig ng bata ang nanay. Qala, sabi ni Abdullah bin Salam, isang Hudyo, "Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Rawahu Bukhari. Ako ay sumasaksi na katotohanan na wala ng ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at katotohanan, ya Muhammad, ikaw ay sugo ng Allah. Ibig sabihin, hindi ka nagkamali sa sagot mo. Ikaw ay tunay na propeta. So ngayon, i-detalye natin paano ba natin i-conclude, bibigyan ng conclusion itong hadith na mga nabanggit natin. Ano ba yung tinutukoy na nauna ng ibabaw? So ito ay mababasa natin sa tafsir ni Imam Al-Qurtubi, at ganun din si Al-Qadi Abu Bakr Ibn Al-Arabi, meron din siyang paliwanag dito, at si Ibn Hajar Al-Asqalani sa libro na Fathul Bari. So bibigyan natin ng conclusion yung tungkol sa bagay na ito. Una, hinati ni Ibn Hajar Al-Asqalani yung tungkol sa pagtatalik sa paglabas ng sperm cell o ng similya sa mag-asawa sa anim na paraan. Si Ibn al-Arabi naman, hinati niya yung paglabas ng sperm cell ng lalaki at babae sa 4 na sitwasyon. Okay? So unahin muna natin yung 4. Ito ay nabanggit sa tafsir ni Imam Al-Qurtubi. Sabi ni Al-Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi sa mga hadis na nabanggit natin, ang similya, ang sperm cell ng mag-asawa ay nahati sa 4. Una,
An yakhruja ma'ur rajuli awalan. Unang lalabasan ay ang lalaki. So, sa pagtatalik, ang unang lalabasan ay ang lalaki. Pangalawa, an yakhruja ma'ul mar'ati awalan. Pangalawa, ang unang lalabasan ay ang babae. Pangatlo, an yakhruja ma'ur rajul awalan wa yakunu akthar. Pangatlo, lalabasan yung lalaki, pero yung kanyang similya, sperm cell ay marami. Pangapat, an yakhruja ma'ul mar'ati awalan wa yakunu akthar. Unang lalabasan ang babae ng sperm cell sa pagtatalik at ang kanyang similya ay mas marami. So, ito po ang kabuuan. فإذا خرج أي فإذا خرج ماء الرجل أولا pagka ang unang nilabasan. So, ang usapan natin dito ay hindi po ito nakakahiya kasi ito po ay kasama sa religion natin. Okay? So, ito po ang sabi ni Abu Bakr ibn al-Arabi. Kapag ka ng unang nilabasan sa pagtatalik ang lalaki, pagkatapos ay sumunod yung babae, wayakunu akthar o bil-aks. So, ibig sabihin, lumabas yung sperm cell na nauna yung lalaki, then sumunod na nilabasan yung babae at mas marami ang similya ng lalaki. Ibig sabihin, nauna siyang nilabasan at mas marami ang kanyang similya, yung sperm cell na nailabas, ang bata ay kahawig ng lalaki o sa side ng lalaki, sa tatay. بحكم السبق وأشبه الولد أعمامه بحكم الكثرة. So, dalawa. Ang bata ay magiging kahawig ng tatay kasi siya ang naunang nilabasan, plus mas marami ang lumabas sa tatay. So, itong tinatalakay natin mga kapatid na dalawa, paano magiging kamukha at paano magiging lalaki yung bata. At paano magiging kamukha nung sa kabilang mag-asawa at kung magiging lalaki o babae ba ang bata. So una, magiging kahawig nung magulang kung sino sa kanila ang unang nilabasan. So sabi dito, فإذا خرج ماء الرجل أولا وكان أكثر جاء الولد ذكرا. Kapag ka naunang nilabasan yung lalaki at marami ang kanyang sperm cell, so kapag sino ang nauna, kung sino ang nauna na nilabasan, magiging lalaki sa kapahintulutan ng Allah. At kung ganun din, kung sino ang may pinakamaraming sperm, similya, na lumabas din, sa kanya rin magiging kahawig usas mga kapatid niya. Ulitin ko, ang sino ang unang labasan plus marami pa yung sperm niya na lumabas, lalaki siyempre ang naunang nilabasan tapos mas marami pa yung sperm cell niya, so magiging lalaki yung bata sa kapahintulutan ng Allah at sa kanya pa magiging kahawig yung bata. Kasunod dito. وإذا خرج ماء المرأة أولا وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السبق وأشبه أخواله بحكم الغلبة. Pagka lumabas, ang unang nilabasan dito ay ang babae na una siyang nilabasan. At mas marami pa ang kanyang sperm cell na lumabas sa kanyang similya. So lahat ay sa kanya lahat. Magiging babae ang bata sa kapahintulutan ng Allah at magiging kahawig ng ina o sa side niya. وإن خرج ماء الرجل أولا لكن لما خرج ماء المرأة بعده كان أكثر كان الولد ذكرا بحكم السبق وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة. Okay. Pero may ganito naman. Kung ang nangyari, naunang nilabasan yung lalaki, pero mas marami ang similya ng babae. Naunang nilabasan ang lalaki, pero mas marami ang lumabas kaysa sa babae. Nahuling nalabasan yung babae, pero mas marami ang kanyang sperm cell. So, ang bata ay magiging lalaki, pero ang kahawig ng bata ay sa ina kasi mas marami ang lumabas sa kanya o sa side ng ina. Wa in sabaqa ma'ul mar'a, pang-apat,
لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة وأشبه أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل. Kapag yung bata ay yung lalaki o ang babae ang unang nilabasan, pero mas marami ang similya na lumabas kahit na nahuli yung lalaki, mas marami ang lumabas na similya doon sa lalaki, ang bata ay magiging babae sa kapahintulutan ng Allah, pero ang kahawig niya ay sa side ng lalaki ang magiging kahawig ng bata. So inshallah malinaw po. Ganun din ang binanggit ni Ibn Hajar al-Asqalani sa kanyang libro na Fathul Bari bilang paliwanag sa mga hadith na ito para matanggal ang contradiction. Sabi niya, al-awwal, an yasbiqa ma'ur rajul wa yakunu akthar fa yakunu lahu dhukura wa shabah. Kapag naunang nilabasan ang lalaki, plus mas marami pa ang kanyang sperm cell, magiging lalaki ang bata at magiging kahawig pa niya. Pangalawa, kabaliktaran. Kung mas naunang nilabasan ng babae, plus marami pa ang kanyang sperm cell kaysa sa nilabas ng lalaki, so magiging babae ang bata sa kapahintulutan ng Allah at magiging kahawig ng nanay o sa side ng nanay. Pangatlo, an yasbiqa ma'ur rajul, unang lalabasan yung lalaki, pero mas marami ang nailabas ng babae kahit na siya inahuli, so magiging lalaki ang bata sa kapahintulutan ng Allah, pero magiging kahawig ng bata ang kanyang ina sa side niya kasi mas marami ang lumabas sa ina. At kabaliktaran, kung naunang nilabasan ng babae, magiging babae ang bata sa kapahintulutan ng Allah, pero mas marami ang inilabas ng lalaki, so magiging kahawig nung bata ang side ng kanyang ama. At kung magiging pantay ang kanilang sperm cell, halimbawa, nagiging pantay ang dami. Okay? Kung nauna yung lalaki, magiging kamukha nung lalaki. Kung nagiging pantay, ay hindi na dito masasabi kung sino ang magiging kamukha. Sabi ni Ibn Hajar al-Asqalani. Kung naunang nilabasan ang lalaki, then pariho ang dami ng kanilang similya, so dito hindi natin masasabi kung kanino ang magiging kahawig ng bata. Pero lalaki ang magiging anak nila inshallah sa kapahintulutan ng Allah. Ganun din kapag ang babae ang naunang nilabasan, magiging babae ang bata. At kung pantay ang dami ng kanilang similya, ay hindi natin masasabi dito kung kanino magiging kahawig yung bata. So yan po ang kabuuan mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya ang payo ko po sa inyo, ganito. Kasi una, nagiging kahawig ng bata ang kanyang magulang kung sino sa kanila ang may maraming sperm cell na nailabas. Doon, maging ibabaw ang pagiging kahawig ng bata. So, sino ang maraming similya. At ang sino naman na naunang nilabasan, sino ang naunang nilabasan sa pagtatalik, ay ang kanyang gender ay doon gagaya. Kung naunang nilabasan ng lalaki, so lalaki ang bata sa kapahintulutan ng Allah. Kung naunang nilabasan ng babae, so babae ang bata sa kapahintulutan ng Allah. So ito ay pwede pag-usapan ng mag-asawa. Ito ay mga dahilan lamang mga kapatid na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mga dahilan lamang na maaari na mangyari, maaaring hindi. Pero gawin natin sa kapahintulutan ng Allah, pwede mangyari ito. Kaya ito ay pag-uusapan ng mag-asawa. Kaya kung gusto mo, ang payo ko, kung gusto mo na maging kahawig na sa side ng tatay, kasi gwapo yung tatay, halimbawa, at gusto mo rin na magkaroon kayo ng anak, pag-usapan niyo. So yung tatay, wag mo na kayo magtalik. Wag mo na kayo magtalik. Tagalan niyo muna. Kain yung lalaki ng binanggit ng ating mga dalubhasa na damihan mong pagkain ng tatay, damihan mong pagkain ng saging, yung mga kulay dilaw na mga prutas, para magkaroon ka ng potassium, asin, baking powder, damihan mong pagkain ng isda, sa karagatan, mga karne, medyo tagalan mo para dumami ang sperm mo. Okay? Kasi ang lalaki ay hindi kasi tumatagal yung natin eh. Hindi kasi tumatagal yung similya natin ayon sa pag-aaral. Yung mga babae, mas mabilis yung pagtakbo ng ating sperm pero namamatay agad.
Kaya mas nabubuhay yung mga sa kababaihan. So, ang gawin nyo, si babae naman magpapagod, mag-exercise para hindi siya masyadong magkaroon ng sperm. So, ang lalaki naman ay magkain siya, magpalakas, kain ng mga masustansya, damihan niya ang potassium, mga kulay dilaw na mga prutas, at asin, baking powder, isda sa karagatan, yan ang kakainin niya, karne, para magkaroon siya ng sperm cell. Pag-usapan ng mag-asawa. Then, ang unang magpapalabas ng sperm, at gawin nila madalas to, magpapalabas ng similya, ay ang lalaki. At dapat marami ang sperm similya na mailabas dapat ng lalaki para maging kahawig din niya. Magiging lalaki sa kapahintulutan ng Allah at magiging kahawig ng lalaki o sa side niya. Yan, kung yun ang gusto niya, magiging lalaki ang anak niyo. So, dapat paghandaan ng lalaki, yung babae naman magpapagod para makunti lang mailabas ng similya. Yung lalaki naman, matagal muna siyang hindi magtatalik para marami siyang mag-ipon na similya. Kung gusto na maging kahawig ng bata ay sa tatay at maging lalaki ang bata. Ngayon, kung wala naman kayong anak na babae, ay ito naman ang payo ko sa inyo. Si lalaki ay magpapagod. Ika nga, hindi siya masyadong kumain muna ng mga masustansya para wala masyado isang mailabas. Okay? So, ilabas niya palagi yung sa kanya, pwede siya mag-withdraw. Hindi naman bawal mag-withdraw eh. Para madami ang mailabas mo na similya. Then si babae naman, saka na magpalabas. Okay? So, araw-araw, halimbawa, pwede magpalabas si Mr. Then si Mrs. wag mo na magpalabas. Then may ipon yung similya ni Mrs. Then si Mrs. naman, pwede siyang kumain ng mga calcium, mag-inom ng gatas, mga broccoli, kailangan din ni Mrs. ng magnesium, kain siya ng mga prutas na kulay pula. Kain siya ng prutas na kulay pula. Si Mr. naman ay iwas mo na sa mga kulay dilaw na mga prutas para si Mrs. naman ang dumami ang sperm, similya. And then si Mrs. naman yung dumami. Then pagka nagtalik na sila, ay mag-uusap sila, ang unang labasan dapat si Mrs. para maging babae ang anak nila sa kapahintulutan ng Allah at maging kahawig ng nanay din. Pero kung ang gusto nila ay magiging babae at sa side ng tatay ang kamukha, okay? So, mauna dapat labasan yung babae at si Mr. dapat marami ang kanyang similya. Mas marami dapat ang kanyang sperm. Kasi kung sino ang mas maraming sperm na nailabas, sa kanya magiging kahawig yung bata. Sa kapahintulutan ng Allah, binanggit yan ng propeta sa hadith. Ito ay miracle ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung mas marami ang sperm cell ng babae, sa kanya magiging kahawig ng bata sa kapahintulutan ng Allah sa side niya. Ang sino mang unang labasan, doon ang gender. Lalaki, kung siya ang unang nilabasan ni lalaki, so inshallah sa lalaki ang kanila magiging anak. Kung naunang nilabasan yung babae, so babae ang kanila magiging anak sa kapahintulutan ng Allah siyempre. Ito ay nasa kapahintulutan pa rin ng Allah. So, una, tiwala sa Allah, manalig ka sa Allah, gawin nyo ang dahilan. So, inshallah mga kapatid, napulutan nyo ng aral. Ang tinalakay ko ngayon, inshallah, pag-usapan nyo mag-asawa, unawain nyo na mabuti ang tinalakay natin ngayon, at sa kapahintulutan ng Allah, samahan nyo ng dua, siyempre. Kasama ng dua. Huwag nyo kalimutan mag-dua. Then, manalig sa Allah, then gawin nyo itong mga sinabi ko. At inshallah, bibigay sa inyo ng Allah. Sa sino mang nangangarap na magkaroon ng anak na lalaki o anak na babae. Tungkol naman sa kambal ay hindi dito nabanggit, kundi yan ay pwedeng mangyari. Unang-una din siyempre sa kapahintulutan ng Allah at pangalawa sa mga angkan nung pinakasalan mo. Maaari kung angkan nila ay may mga kambal, so posibleng magkaroon din kayo ng kambal. Kahit na walang angkan, so nasa kapahintulutan pa rin ng Allah at dua tungkol naman sa kambal. Ang tinalakay ko lang sa inyo, paano magiging kahawig na bata ang isa sa kanya magulang at paano magiging lalaki at babae ang bata. Lahat ito, siyempre, huwag niyong kalimutan sa kapahintulutan ng Allah. Sana ay napulutan niyo ng aral ang tinalakay natin ngayon. So, hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Huwag niyong kalimutan mga kapatid, subscribe kayo sa aking YouTube channel upang ma-update kayo sa mga susunod pa ng mga video natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نرتاد لنحفظها الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس